Luna, you dance. Sumasayaw din si Luna eh. Nagdadas mo siya. Hello everybody, welcome to episode 3, 43. 43? 3. Ba, dami na pala, no? 40. Oo. Kalain nyo, oo nga, Parang naka-43 kailan? na tayo. Ilang months na ba tayo? 4? Hindi ko alam. Siguro ano na tayo, parang nagsimula tayo April eh. Tingnan mo pati yung, kung sino makakahula, sulat nyo sa dito, comment kayo kung kailan kami nagsimula. Imposible, 3 months na. Ay, Baka, may- actually, feeling ko magpa-5 na. May pera Diba? si Mark, magpaparaffle na naman, no? Oo, ang sino makahula, yan, sino makahula. At kung ano ang petsa ng pinakaunang episode, gano'n. Hindi, hanapin lang nila yung kung ano yung unang episode. Hindi ko rin alam eh. O hindi walang date sa mga episode. If you check on YouTube, months ago lang, di ba? Oo. Hindi, Hindi, pag pag, may pag post sinlay ba? mo, tapos tiningnan mo sa description, lalabas doon kung kailan Okay. Oo. Kaya, Pero at least hahanapin nila. O sige, mag-comment na lang kayo tapos sa lahat ng mga vlog, ng mga video ng Spot Pinoy, comment niyo kung kailan kami nagsimula. Tapos ipunin natin mga pangalan nyo. Magbigay tayo ng tips. sumasabot. Ganito ka na naman. Ay, hindi. Ako na magsabi. Okay, o sige na, mananalo sige, Jocelyn, ano? Ay, nako. Oh, okay. Puntahan Alam mo na na, natin. Oo Oo. nga, ang ating kukwentuhan for this episode ay naging permanent resident through the Agri-Food Pilot Program. Pero, medyo sad, patapos na yung program na yan early next year. Hindi ako sure kung advisable pa rin subukan yan dahil it might take a while. May required na 1-year experience kasi para ma-PR ka doon. Makapag-apply ka to be PR, less than a year to go na lang yung program. So, I don't know. Sayang naman, no? Oo, bawal na siguro new applicants. But anyway, dumating siya sa British Columbia as a farmer. And he didn't waste any time sa kanyang processing ng PR. Literal, on the first year, talaga 365 days, final niya agad yung niya. PR application niya. O, diba? Ayan, si JJ Ortal. Hi, JJ. Hello po mga Yun. ma'am, sir. Yan po, it's magandang hapon po. Salamat po sa time na nilaan niyo po sa akin pa sa inyong content. Bilang mano po sa Spot Pinoy kasi yun yan po. Yung JJ yung dakilang magsasaka ng British Columbia. Ayan, aba. Nag-vlog din ba si JJ? Eto, meron siyang JJ Oo. Vlog Wow, pala. daming followers pala, no? Oh, yan. May YouTube. JJ, hindi ko alam, may YouTube ba? Meron po, it's Nakita ko na sa YouTube. Sa JJ Facebook. Canada. Ayun. Okay, oo. Ano? Sabihin Ano? na lang JJ. JJ Canada? JJ Canada. JJ Canada po. Dalawang tingnan po. letter J lang po at tapos Canada. Ayan. O, sige, sundan nyo rin si JJ. Again, ito siya, si JJOO. Hindi yan OO as in yes, ha. Inistos pala niya yung OO na yan. Hindi makita JJ. JJ Canada? Opo. Siguro hindi mo nalagyan ng ng yung Mark, yung parang i-hashtag mo yung mo, di ba? Para pag may nag-search sa'yo, sa channel mo, lalabas. Parang at Spot Pinoy at Carino Family. May ganun yun eh. Yung gano'n, Ano ba yun? Hindi ko rin alam. Anyway, JJ, bigyan kita ng tip. Kunyari, JJ Canada, tapos gawa ka ng isang vlog, lagyan mo siya ng Buhay Canada para madali ka na lang ma-search. Kahit isang title lang na may Buhay Canada, lalabas ka na sa mga Buhay Canada vlogs. Oh, yes po, salamat po sa info. Okay. Kapitbahay ni JJ si paring Ferds natin. Farm boy din, di ba? Sa Abbots Ford. Sport, maganda dyan. Napatang kami, maganda. Oo. so, Yes, ibig po. sabihin, parehas kayo ng trabaho, Jay? Before po, nung parang pares kami kasi dati ate si Ferdinand is parang sa poultry siya dati before. Tapos parang lumipat siya sa dairy nung hindi niya ata lang yung work niya is parang hindi na maganda yung sa yung mga amo nila is lumipat sa dairy. Yun po, nakaano po siya. Okay. Ito muna, Jay, no? Simulan ko muna sa simula, no? Bago ka nagpunta ng Canada, kumbaga, galing ka bang Pilipinas? Kumusta yung buhay before Canada?
before nag-Canada po ako is, nanggaling ako ng Taiwan as a dairy farmer din, as a manager po ng dairy farm sa Taiwan. But before nga nag-work sa dairy is, nag-work po ako as factory worker sa Taiwan for 3 years, and then nung natapos namin yung 3 years ko is, habang patapos na po is sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng work na dairy industry or magiging pathway ko para maka-apply sa New Zealand or Australia. Okay. Hindi Hindi wala Canada. si Canada sa isip mo. Hindi Canada. Hindi po. And then that time while nag-work na po sa dairy while gaining experience po, nagtatry na akong mag-apply sa Australia and New Zealand, pero that time is kahit degree holder ka ng agriculture is kailangan mo ng 2 years solid work experience. Mhm. Tapos pag hindi ka graduate ng agriculture, it should be 5-year work experience. And then Wow. while gaining experience, may dumaan sa mga vlog about dito sa Kana vlogger. Tapos meron siyang na banggit siya sa paano mag-apply sa job bank. Tapos na-confuse ako, trinay ko rin. And then nag-try ako sa Okay. job bank, and Galing, then for yun nga, nakakatuwa din yung struggles before kasi for almost 1 year nga nagsisend ng resume. Tapos nakapag-send ako almost 500 na resume, tapos after a year naka-receive ako ng reply sa email na yun nga na nag-invite sa akin ng interview kasi may employer daw na interested sa resume ko. Ayun. Ayun. After 1 year. Grabe, ha? Ang daming application yung na-send mo, ha? Pero sa pag-a-apply sa Indeed, kumbaga, ano yung pinipili mong hiring? Dapat ba may, kumbaga, Lamia ready, yung mga ganong sinasabi nila? Totoo ba yon? Opo, that time is, ang nakakatawa, di ba, Lamirayed, sa job bank kasi dati, di ba may nakapost doon na naka-red mark siya na exclamation for apply lang sa mga Canadian or PR. Pero sinay ko rin mag-send doon, pero hindi ko na alam kung ano yun. Pero nung tinawagan na ako is, may approve Lamia na siya. Yun. Okay. Oo. So, Sino ibig sumagot sabihin- lahat nun? Sino sumagot ng mga papunta mo dyan sa Canada? Yung sa boss ko po, yung sa ticket lahat po sa boss ko. Pero may binayaran po ako sa consultant, parang professional fee na po. Pero pag yung Lamia lahat po is sagot na ng employer ko before. Yun lang, may binayaran ako sa immigration consultant. Sila alam mo, sobrang bait nung naging Mm. boss ni JJ, di ba? Ipaliwanag mo kung bakit, JJ. I am so blessed and grateful siguro yung will ng Lord kasi since my day 1 here in Canada until March 11. Day 1 ko is March 4, 2022 hanggang March 11, 2024. Never po akong nagbayad ng bahay, internet. Binigyan pa ako ng phone, data, binigyan ako ng sasakyan, gasolina, lahat po. O, di ba? Talaga? Walang ganun dito. Birang-bira yung ganyan. Birang-bira yung may Ilan binibigay. kayo? Ilan kayo na nagtatrabaho sa kanya? Oo. Ako lang dati po kasi first time nilang mag-hire ng Pinoy, and nakakatuwa siguro nakita niyo yung dedication ko sa work. Kaya yun, binigay lahat. And nakakapagtaba ng puso yung dating binigay nila sa akin na libre, ngayon is wala nang libre sa mga. Kasi nag-resign na ako, kumuha sila ng 2 kapalit ko. And yun nga, no more libre na, kaya still blessed pa rin. Oo, sana katulad mong kasing sipag mo, no? Jay, paano yun? Nung dumating ka, nung una, paano ba? Libre agad o sinubukan ka muna nila kung masipag ka ba, mapagkakatiwalaan ka, parang ganon? Kasi sabi nung parang yung nasa kontrata is you have to pay $120 a month sa accommodation. Tapos parang yun, tapos kinabukas after 3 days ata pumunta kami sa mga internet provider, sabi niya is mamili ka na ng mo para i-minus na namin sa salary mo yung monthly bill, sabi. Ako naman is, siyempre satisfied ako. Siyempre gusto ko yung unlimited internet kasi nasanay ko sa Taiwan. Kinuha ko yung talagang almost less than 100 a month. Tapos yun, nung first parang
first salary ko, tinita ko may deduction, wala naman. Hanggang na dumating ng after more than 2 years, na gano'n wala mang dinededuct. Talaga? Tapos yung after 3 months ko, yun nga, binigyan ako ng cellphone. Tapos, nakakatuwa mga bagong mag-winter. Kasi dumating ako ng March, mga either September, gano'n. Yung boss ko, nasa farm ako, sabi niya is, JJ, can you warm up the car outside the blue one, sabi. Pinaandar ko naman. Tapos, yun, binigay yung kit. Tapos, nung mga within 15 minutes, mainit na. Tapos sabi, patayin mo muna yung car kasi may gagawin pa ako dito, magbe-breed pa ako, sabi ng boss ko. Tapos binalik ko yung susi. No, sabi, that's your kid. That car will be yours. Sabi, nagulat ako. Wow. Did you have to bring it, you had to give it back nung nag-resign ka sa kanila? Yeah, binigay ko po, and yun po is yung pumalit sa akin is binigay na nila na service niya. Pero ang nakakatuwa, di ba, 2 susi siya. Sabi, hawakan mo pa rin yung isa, pero pag andito ka, pwede mong gamitin. Kasi ngayon, di ako totally nag-quit nag-quit sa kanila. Part-time ko na lang sa kanila. Nag-part-time. Okay. Di ba? Kakaiba din yung boss ni JJ. Grabe yung boss mo, Opo. Ano yun, yung pagkain ba, libre rin, hindi? Sa mga baka lang po, mga ground beef, ganun po. Pag nagpapa-slaughter sila, nagbibigay sila. Di JJ, ang dami mo palang naipon nung first 2 years mo, parang ganun. Ano nangyari? Meron po, naipon na resibo. Pero, Jade, gaano kahirap yung maging farm worker diyan sa kinalalagyan mo ngayon? Sa Canada? Ngayon po para sa akin din, di ko siyang, yung hirap lang is yung gumising ka ng madaling araw. Aha. Kasi dati is na gumigising kami, nagbi-milk kami 4 a.m. which is our work for is broken time. Pero hindi ko na siya, yun yung naging struggles ko yung paggising sa maaga. Pero in terms of work, hindi ko naranasan yung hirap kasi passion ko yung sa farming nag-e-enjoy ako. Okay. So, bakit madaling araw? Kasi yun po is that time po is kadamihan ng gatas na po siya. Kasi hindi po pwedeng matanghalian yung pag-collect ng gatas. Okay. Yung pala, inahabol nyo yung koleksyon ng gatas. Opo, kasi that time kasi either nung wala pa daw ako, bago mabaha yung Abbotsford, rice milking sila. Tapos kaya hinarid ako dati daw kasi yung mag-rice milking sa is nag-resign na. And good thing is bago dumating ako, ginawa nilang twice milking na lang. Oo, nabawasan, no? Oo. Pero ilang taon yung experience mo bago ka pa nakarating sa Canada? Sa Taiwan po is 4 years and 8 months po. Mahaba din pala, no? Opo. Tsaka, talagang pinagkatapusan ni JJ sa college ay some agri course. Diba? Sige, sabihin mo nga ano yung agri ka talaga. Ako po is Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science sa Pilipinas, and licensed agriculturist po ako doon. Di ba? Ang galing, di ba? Nakakatawa. ko rin dito. May lisensya pala, agriculture? Opo. Kasi yun nga dati nung nag-aaral pa kami, andito na naman yung mga agriculture na walang kwenta sa limutan. Sabi ng di ko makalamitan na BS Math, isang teacher sa university namin, and that time is parang alam namin yung value ng agriculture. Palaban kami dati that bus And sabi namin, i-prove namin sa'yo kung anong importante ng agriculture, sabi namin. And then, after 4 years, yung mga kasama ko is nung cum laude sila. Sabi ko is kung walang agriculture, hindi tayo mabubuhay. Tsaka sana kinumusta mo siya ngayon kung kumusta na Kita ko po, nasa Hawaii sa ngayon Sa Hawaii? Hawaii ngayon. Talaga? Talagang may ka rin sa kanya, Nakikita ko yung post ng university. Hindi ko naman while browsing a while ago kasi our alma mater po, yung school namin sa probinsya. Tapos ang University of Hawaii is parang may sa merge siya. Nakita ko yung Facebook ng page ng school namin. Nakita ko yung picture. Ito yung nagmaliit sa amin dati Pinadala lang siya ng school doon. Pinadala lang siya ng school doon. O parang together with the university president. Parang alumni po. Mo rin. Sabi mo, ma'am, dito na po ako sa Canada, PR na.
Ano ba, ma'am, sir? Kaya po. What kind of an educator yun working in that same school tapos mamaliit Ganun yung isa sa mga magsalita, di ba? kurso. Ano ba yan? Kasi dati, ma'am, yung sa amin dati, kasi di ba yung anim dati is CAF, College of Agriculture and Forestry. Ang nakakatawa nila, binigyan ng ibang meaning, College of Agriculture and Forestry. Ay, Salbahe naman, di ba? Ano ba yan? Nakakainis. Oo, ganun dati. Pero kami dati, sige lang, at least yung nasa isip na namin yung at least nasa agriculture kami pag kami hindi namin target yung Pilipinas, target namin talaga dati. Okay. Pang-abroad, no? Oo, that's the sad part about it because ang dami nating agricultural products sa Pilipinas eh. And yet parang hindi masyado pinakikimanabangan yung career na yan sa atin, di ba? At hindi rin sila nabibigang halaga. At ewan, di ba JJ? Ano usually nagiging trabaho ng mga nagtatapos ng course mo? Mga sa office din, mga researchers po, mga scientists po, nag-upgrade ng mga, halimbawa sa crops sila, sa crops nag-upgrade ng mga, sa mga palay, yung mga ina-upgrade yung Yung variety. Yung crops. variety. Oo. Pero nakakatawa, nung pumunta kami sa UPLB, yung agriculturist ni Tingala, sa Los Baños. Oo, sa Los Baños, sikat yan eh. Doon sa Laguna, pag Los Baños ka. Kasi doon kami nag-review ng mga, kasi 15 kami magtrotropa, doon kami nag-review, hindi na kami nag-review sa university ka. Hindi, mababaw yung teacher nyo na yun, baka akala niya kasi iniisip niya yung mga magsasaka sa atin, di ba, agriculture, baka ganun walang pera dyan, di ba? Yes. Hirap lang yan. Nakabaliktaran, di ba? Dapat nga sila pinaka-kumikita yung mga... Parang dito sa Canada, di ba? Farmers are, they earn well. Mayayaman dito yan. May plano si Marcos yan, di ba? Dati po, opo. Ha? Kaya yung may iri po, kaya sabi dati yung mga dayuhan, ibang lahi sa Pilipinas nagre-research ng mga, dati yung mga palay, kaya may tinayo sa Los Baños na International Rice Research Institute. IRI, di ba? Wala na siya. Pero yan. Rice Research. Sabi ko si Marcos Kako, di ba may programa diyan dapat sa mga magsasaka sa agriculture, magpapatayo. Hindi ko sa totoo rice. Baka na-miss ko. Hindi ko alam. Ang alam ko yung pinangako niyang bigas. Yun na 25. 20. Na 20. Anyway, okay. Yun, Tapos JJ, ikwento mo yung, balik tayo dito sa Canada. Di ba sabi ko nga, you didn't waste any time. Yeah. Di ba? Talagang 1 year after, nung nakukuha na siya ng eksaktong 1 year, nag-file ka na agad ng PR papers mo, no? Yes po. Oo. Talaga. Tapos, sige. Ang advice ko kasi sa halimbawa, kasi nung advice ko lang kasi kung ano yung a-applyin mong trabaho dito sa Canada. Kasi nung andun pa lang ako sa Taiwan, ay a-apply ko dairy. Alam ko na yung target kong pathway. Nung nasa Taiwan pa lang ako, ay ito yung gagawin ko kahit pilot program ito. Try ko mag-apply kasi until 2022 naman. Kaya, nung nasa Taiwan ako, itong pathway ko, tapos pagdating ko dito, mga 6 months na ako dito, tinayin ko yung consultant ko. Ano yung mga requirements sa pathway na to, yung AgriFood Pilot Program. Sinabi ako kung nakaano ka na ng 1 year, pwede ka nang mag-apply. So sabi ko, tinanong ko, so example, March 4, 2023, next year pwede na akong mag-apply ng PR, sabi niya. Pwede. Kaya eksakto 365 ko dito sa Canada, mga 9 o'clock, sinundo na ako ng consultant ko, pumunta kami sa office niya, na-prepare na lahat, din-upload na ng documents. Ang nakakatawa ko yung nag-press ng enter para i-launch yung application. Yun. Consultant, ibig sabihin may bayad. May bayad yun. Yun yung sinasabi niyang binayaran niya. Ay, hindi pala, sorry, mali pala ako. Iba pa yun po. Iba pa yung sa processing po, sa fee po nung nag-apply ako as temporary. Iba rin nung na-apply ako for my PR. Bakit kumuha ka pa ng Jay, nung consultant, nung nag-a-apply ka pa lang papunta ng Canada? Nung may employer ka na? Kasi po, that time, nung nag-apply ako ng Canada, yun po yung contact ng employer. And yung employer ko is tamad din sa papers. Kaya
binato na lahat sa consultant na nag-process, nagpag-apply ng LAMIA, siya yung nag-post sa job bank. Oo. Tapos yun. Yun din ang nag-post sa job bank. Opo. Oo. Pero nagbayad ka pa rin nun. Opo, Sa- nagbayad pa rin ako. Okay. Doble bayad ka pala, no? Ina-advise mo pa ba, JJ, na pumasok through that pilot program even if it's about to end, kailan ba? May 2025, no? May 15, 2025 po yung parang yung mag-end yung extension kasi na-extend po yung AgriFood pilot ng 2 years, which is na mag-end po next year, May 15, 2025. Pero halimbawa kasi po ma'am, less than a year na lang. Kung halimbawa nag-start ka ngayong July na, tapos next year May, hindi ka naabot sa 365. Pero baka hindi ka na qualified sa pag-apply ng that program. Pero yun nga, you are still praying po na yan po ang prayer battle natin na yung pilot program na Agri is maging permanent program na para makatulong po sa mga tulad nating nasa under agriculture dito na yun po lang makakatulong nila para sa easiest pathway sa pag-apply ng PR. Lalo ngayon is naging hindrance sa kanila yung pag-apply. Dahil may program na dating Agri-Food Pilot Program, may barrier pa rin sa mga kapwa nating Pilipino dito na farmer kasi hindi nila ma-reach yung education kasi sabi ko nga sa na dapat naka-reach ka ng at least 2 years college sa Pilipinas, equivalent dito sa high school. Kaya yung naging hindrance, yung naging rason kung bakit maraming mga Pilipino dito sa nakilala ko na hindi ka pa nakapag-apply ng PR. Ano ginagawa nila pag ganun, JJ? Halimbawa ngayon, na kapag 1-year experience na sila tapos they don't have enough schooling or education, anong option nila? Wala po, hintay na lang. Nawala din Wala si rin JJ. siya. Ayan, go JJ, ano yun? Ayun. Kaya at least ngayon is meron na may mga na-meet na rin ako na yun na nag-try na rin mag-apply. Pero sabi nga yun nga nagiging problem nila is yung assessment sa English, sa tinatawag nating IELTS or CELTIP. Yun din. Yung kinakatakot nila ngayon. Baka Sabi papalitan ko lang lang ng naman, walang boses. Ha? Wala akong boses? Ako, wala balik rin. ka. Wait. Balik ka, Jay, ha? I will forced kick out. reconnection. Yun? Oo. Di ba? Nawala rin Sayang si Mark. din, Di, naisip ko, baka papalitan din. O Sana. i-enhance. Yeah, Sana. Parang yung caregiver pilot, di ba? May 2 tinapos, tapos ngayon mag-launch ulit ng bago by the end of the year. Tignan natin kung anong changes. Baka rin may alam si JJ sa mga kung kailangan. Sana, no? Pero sa bagay, no? JJ. Yun, oo. Ayun na. Ayan. Ano Okay yung naputol ka kanina, ano yung option nila kung sakaling hindi nila nami-meet yung educational background tapos meron na silang enough experience? Yung parang yung ginagawa ng mga kilala ko, parang ginawa ni dati nung si Purge TV pa ata kasi that time parang nag-aaral si Purge ng yung pag nag-online siya. Online schooling siya. Yung sa Pilipinas! Oo, parang yung ginawa niya kasi hindi siya qualified dati and at least ngayon na wala na yung education attainment. Kaya yung parang ginawa niya dati. Ganun ang ginagawa nila. Opo. Kaya pala yun yung pala yung ginawa ni Purge, no? Gumraduate na nga siya, di ba? Wala ka namang boses, Ina. Nakita ko yun, yung kay Ferds. Congrats wala Ferds, ha, kung mapanood doon ni Ferds. Di ba? Tsaka, paano ba to? Naisip ko rin dati nung kasagsagan siguro yung mga nag-aral ka, Jay, no? Yung kasagsagan na ang daming hinahire papuntang New Zealand ng mga dairy farmer, tapos Australia, construction naman, yung ganon. Nakakaano yun. Talaga nakakatuwa nga na di ko akalain na sabi ko kung ano pala yung plano mo sa buhay pag hindi win ng Lord, hindi niya ipagkahalo. Iba pala yung plano sa'yo, di ba? Anong mga probinsya usually marami bang mga farm workers? So yung pwedeng pasok sa agri-pilot program. Maliban sa pagiging farmer din, ano pa ibang mga trabahong pwedeng yan ang maging pathway?
Sa pathway po is sa agri-food pilot is pwede yung mga butcher. Ay, pwede rin butcher. Chicken. Okay. Ang saka pala niyan. Tapos sa mga processing plant, sa mga slaughtering po, ayun po. Tapos sa farm kasi dati is yung alam ko lang nang nasa isip ko lang dati is yung NOC code ko nung basta mag-a-apply ako kasi kabilang yung dairy sa yung sa agri-food na ito, and which is yung NOC code na hindi ko makakalimutan is yung NOC code talaga ng dairy na 8431 yung tumatak sa isip ko kabilang doon. Pasok ako sa pag-apply na nito. Pero may mga area din na agriculture para sa floriculture or sa mga greenhouse na nag-ano ng mga bulaklak. Oo. Ang hindi kabilang doon. Pero sa mga vegetable, sa mga greenhouses, especially kung yung mo is vegetable, kabilang ka ata doon. Okay. Yung hydroponics, ganon, kasama rin kaya yun? Parang opo yung hydroponics. Oo, yun. Tama din. O, diba? May asawa ka na ba, Jay? Asawa Wala ka pa na? po. Wala pa? Still healing Nag-aaral process ka? pa ako eh. Ay, ba? Pwede. Healing. Healing? Bakit nasa Taiwan? JJ, nasa Taiwan ba? Naiwan? Nasa nasa Poland siya pero wala na po. Oo, hirap talaga Yung LDR, gusto no? mong pag-usapan? Pinay ba yan? Pinay? Pinay? Opo. Try mo naman sa sa Dito Pinoy. sa Canada, Ay, hindi. marami. Sa Pinoy. Marami sa Canada. Sa Canada, matlalayo ka pa. Lalayo Opo. ko dati dito. Ayun man, pinag-pray ko po yung magiging prayer ko, binand ko eh. Yan. O, diba? Oo. Kailan ka pa na Pierre Ito, J? who knows? JJ, Kung may makapanood nito, gusto nyo malaman ang contact ni JJ, hingi nyo po kay Mark. Ayan, mag-message lang kayo sa Spot Ako ang matchmaker. Message kayo sa Spot Pinoy, tapos ima-match ko kayo kay JJ. Si Mark ang unang sasala. Ganyan. Oo, sasalain natin. Opo. Nakakaloka. Salain natin, JJ. Opo. PR na po. PR na si JJ. Nako, Jay. Makakapag-asawa ka na niyang madali niyan. Nako po, sa sitwasyon mo ngayon, di ba? Sa Taiwan, marami si JJ. Baka marami Hindi, din galing Pilipinas. Para sa Naghanap po ako ng karamay sa bills. Hindi sa buhay, no? Ayun pala, tama, JJ. So, ang nangyari pala, di ba, nung naging PR si JJ, he decided na mag-part-time dun sa naging amo niya na libre lahat. Oo. So, yun ang biggest change na sa kanya, adjustment pala sa pagiging PR. Kailangan niya na yung sagutin lahat ng expenses niya, di ba? Saan ka na nagtatrabaho ngayon, Jay? Sa kapitbahay ng dati kong boss ko. Bakit Totoo? Pwede bang matanong bakit? Totoo po yan. Totoo po kasi that time, nung bago pa ako mag-apply ng PR ko, sabi ko sa isa sa mga asawa kasi dalawang boss ko yung isa, sabi ko sa asawa niya, pwede ba akong mag-part-time pag PR na ako? Sabi ko, okay, para matry mo ng ibang field or ambience ng environment. Oo. Sige, nung naka-PR na ako, to make it short, sabi ko mag-last day na ako March 11, tapos may nahanap na ako na trabaho. Sabi ko, okay, sabi nila, gusto namin mag-grow ka. Pumunta rin ako. Sa agriculture din, from dairy to poultry. Tapos, more than naman lang ako, parang yung passion ko pa rin nasa mga kapwa baka ko. Tapos, bigla-bigla na lang ako din pumasok, nag-file na ako ng 12 days notice. Tapos, yung 12 days notice, tinanong ng employer ko doon, mag-work ka pa ba sa 12 notice na yan? 12 days notice? Hindi na po, sabi ko. Hindi, nag-banjing-banjing. Tapos, parang gusto kong itry sa warehouse. Trinay ko sa warehouse. Parang may salary na ganito, may offer na kahit mababa, trinay ko. Naka 2 weeks naman ako. Tapos, Friday, parang kumakanta, pero well to you, my friend. Pero wala pa sa isip ko na mag-resign. Tapos, naisip ko na, nagsabi na ako, hindi na ako papasok. Ay, di ba yung nagustuhan? Hindi ko rin. Tapos, yun, tambay for, I think, a month. Nag-part-time lang. Tapos, yun, nakapaghanap ng ibang work sa dairy din. Organic farm, meron silang sa blueberry, meron chicken, meron sa baka naman is mga 60 cows lang sa ginagata. Mostly sa production ng beef. Tapos, din yung work ngayon is, salamat kasi yung
yung effort ko pagtrabaho na narinig ko sa boss ko kahapon. So may narinig ako about sa JJ, sabi ng boss ko. Tapos sabi niya, good job kasi yung sa workplace ngayon is so organized na, malinis, and sa keep up the good work. Sabi ko, nakita rin Lord, ikaw nang bahala. Oo, diba? Nakakatuwa naman. Ibig Siguro, sabihin, Jay, kumbaga, paano ba? Ayan talaga yung linya mo, yan yung gusto mong trabaho. Yung, Opo. oo, maging siguro magbabaka. Hasindero. Pina-5S mo siguro, JJ, yung no, ginawa mo parang Taiwan style, no? Mga 5S yung ano nyo. Parang 3C ba yun? 3C, Hindi, 5S. yun. Sa Taiwan, Jay, ganyan din ba yung ginagawa mo? Yung sa dating work ko po, same siya. Pero ngayon is siya, yung work ko ngayon is parang may mga research siya, may research sa yung tinatawag na hydrogreen. Yung wala siyang parang siya, table lang, ipupunla mo yung yung seed from day 1 until to day 6, sa harvest mo na siya. Mag-i-sprout lang siya parang toge. Talaga? Harvest mo na siya. Tapos yun ang gagamitin mo para ipakain sa mga baka sa Galing, pero yung trabaho mo sa Taiwan dati na katulad ng trabaho mo diyan, may similarities ba o sinong mas maganda? Alin ang mas totally the same po. Oo. Ang Taiwan lang is talagang hawak ko lahat, all around ako. Kasi manager. Dati is natutunog na ng ibang lahi. Ako pa andyan pa na galaw ng galaw. Tapos dito nung nagsa-Canada na, limited na ng work ko. Tapos ang compare lang dito, hindi ko naranasan yung parang slave parang doon. Doon is talaga. Dito sabi ng boss ko, ayaw ka naming maging slave. Ayan lang. In terms naman sa yun lang, trabaho is parehas lang. Nung dumating lang dito, na may mga part na nag-gain ng experience, may mga part na may natutunan ako, especially sa farm equipment po, driving, compare sa Taiwan na mostly is hindi ka allow sa Taiwan na mag-drive ng machineries kasi walang license. Okay, may higpit pala sa kanila sa Taiwan, no. Opo. Pati yung sahod, JJ, siguro naman malayo. Malayo po, pero parang malayo na malapit. Kasi totoo po 'tong mga kababayan. Nung nasa Taiwan, walang masyadong bills. Nakaka-earn ka doon. Dito talagang okay naman yung sahod, pero madaming kumakaway na bills. Yun yung difference, pero yun nga. Sa totoo lang po, kung in terms of sa salary, mas malaki ang Canada compare sa Taiwan. Pero yung mas marami rin yung bibills mo. Taiwan, mas konti pero nakaka-earn ka. Alam mo yun? Kasi sa Taiwan, libre yung tirahan, ganon. Libre tirahan, libre merienda. Kasi yung trabaho ko doon, mayroon silang showroom, nagpa-process lahat sila. Jay, hindi ka ba nagsisi, Jay, na iniwanan mo yung libreng bahay, tapos may libreng cellphone, tapos may sasakyan? Mabait na amo, di ba? Dati, nung dati parang yung regret andun, pero nakaka-adjust niya kasi pero kasi yung ngayon, yung closeness namin ng boss namin is andun pa rin. Parang sabi nga nila, pag naayos na yung bahay, babalik ka ba doon? Sabi ng isang boss ko. Babalik ako, tapos kukuha ako ng mga renter, sabi ko. Paparent ko yung basement, sabi ko sa kanya. Oy, nagginawa mo pang negosyo, sabi ng boss ko. Hindi, sabi mo, doon pa rin ako titira, di ba? Pero hindi ako katrabaho sa inyo. Pero parang sabi mo, di ba, magkapit-bahay lang naman? Opo. At saka nagpa-part-time ka pa no? Nagpa-part-time ako doon. Kaya next week may maglulong 1 week na baka doon ako next week. Nagpa-part-time ako doon mga 4 hours sa madaling araw. Yung nakakatawa is na madali lang yung maaga yung part-time doon. 2:30 AM until 6, ganon. Oh, wow. Grabe yung part-time mo, Jay. Tapos, ano na yun Oo. Kaya hanap patay sa Canada. Tilaok na yung part-time mo, tilaok. Oo. Magkano ngayon ang upa mo sa bahay, Jay? Ngayon po is 700.
libre lahat. Ang kinagandaan ng paglipat ko dati, minsan struggles ko kasi pagluto may nag-offer na 700 lahat na yon. Gagawin mo lang kain, tulog. Pagdating mo nakaluto na. Ano yan, Pilipino? Room for rent. Pilipino. Opo. Okay na rin, ha? Okay Opo, na yun, 700. 700 Parang nakatira siya. pala sa karinderya. Pagka-uwi mo, andun na yung mga pagkain, mamili ka na lang ng pagkain mo. Tapos yun yung nagiging kinagandaan kasi hindi ka na problema ang pagluto. Oo. Pero hindi ka naman maselan. Baka mamaya, di ba, may pagkain kang hindi kinakain. Kunyari. Hindi po, basta hindi lumalabas sa tagiliran, kinakain ko. Hindi ka naman nagre-request. Hindi ka nagre-request ng steak, gano'n. Gusto ko Friday steak, gano'n. Hindi. Hindi po. Para mas, request ko lang po is gulay. Aba? Oo. Gulay. Marami bang mga ibig sabihin, in demand ba kapag farm worker? Saka, kasi baka may makapanood dito, di ba, JJ, sabihin, gusto ko mag-apply, meron akong experience, 2 years in college, saang probinsya, ba dapat sila maghanap ng trabaho? Or, yan? Mostly pag galing sa farm, compare lang po is, mostly sa talaga dito sa BC, sa lower mainland sa BC, madami talaga. Kasi dito is tabi-tabi yung mga dairy farm. Pero meron din sa sa Toronto, sa Ontario, hindi sa Toronto, sa Ontario kasi yung mga kasama ko sa church sa Taiwan, GIL Taiwan, nasa nasa Brampton, nasa London. Ang dami dun sa Medyo outside nito siguro yung mga Caledon. Ganyan, sunod nito. Medyo malalaki yung mga farm doon, mga Leamington, madaming farm doon, mostly yun nga nasa greenhouse sila. Yun lang. Leamington! Malapit yun sa lilipatan ko sa Windsor. Parang 30-minute drive lang doon. Ontario pa rin ngayon. Okay. Yun yung mga kasamaan ko dati sa Taiwan na andun na sila. Na-PR sila, JJ. Yung sino ba? Yung isa po. Sa lahat-lahat po, ako yung nauna. Ikaw pinakamabilis. Mabilis kang kumilos, no? Sabi ni JJ kasi yung iba, nahihirapan din maipasa yung IELTS. No? Ano bang grade? Ano ba yung level na kailangan? Stage 4 ba kayo? 4? CLB 4 po. Parang kung ilagay natin sa pinakamababa is, dapat yung reading mo is 3.5 and the rest is 4. Para CLB mo is 4. 4. 3.5? Pero sabihan mo sila na kumuha ng self-pip kasi mas madali yung self-pip kaysa, para sa akin mas madali yung self-pip kaysa IELTS. Nagano ka ba, Mark? Oo, kumuha ako hindi nga ako nag-IELTS nag-self-pip ako kasi kinakabahan ako sa IELTS. Ang self-pip kasi, para lang, yung computer kasi kausap mo doon tapos may headset ka. Kumbaga hindi ka ma-intimidate na tao yung kausap mo, ka mahihiya. Kahit barok-barok yung English mo, kasi computer naman yung sa'yo, kaharap. Kaya para sa akin, mas okay yung self-pip. Yun ang okay. Mostly nasabi lahat ng mga naano ko dito self-pip. Kahit yung mga taga-Leamington, self-pip sila. Kasi yun. Mas madali. Okay. Kala ko nga, alam nyo, kala ko kailangan kong kumuha niyan nung mag-apply ako ng citizenship. Kasi, paano ba? Kailangan may proof of English na proof of language ka pagdating sa English. Parang ganon. Tapos, sakto, may natanong ako na, eto Jay, baka sakali lang, May natanong ako, kaka-citizen niya lang. Tapos sabi ko, anong ginawa mo? Nag-provide ka ba ng proof of language? Sabi niya, hindi. Sabi ko, teka, ano palang natapos mo muna? Sabi niya, high school graduate. Okay? So, ano lang proof of language mo? Sabi niya, yung diploma ko, nung high school. Sabi ko, talaga, tinatanggap yun? Sabi niya, oo, tinatanggap yun. Oo. I see. Okay, pwede pala yun, no? Kaya, hindi na ako kumuha ng selfie. Basta mapaliwanag mo na yung parang proof of yung medium ng pag-aaral mo dun is English. Ayun, wala na Mark kasi talagang yung diploma lang talaga. Diploma, wala siyang ganon? As in, diploma, oo. Katunayan na gumraduate ka, I think, syempre, I don't know, pero sapat na yun sapat na pala, okay na pala. Totoo, okay. Oo. I-clarify hindi high school equivalent.
Sa Oo, No, Canada. it doesn't, Pilipinas. basta yung high school diploma ng 4 years, anong year ba ako graduate? Sa Pilipinas, Diba? sa Oo, Pilipinas. 2005, di ba? Sabi ganun eh. 2000. Magko-compute sila dyan. 2005 ka? 2007 ako na una ka ng 2 taon. Walastik eh, no? Hindi, totoo po, no? Yung high school diploma, tinatanggap po nila yon. Tsaka, isang bagay pa, I think, kung sakali man na may duda sila sa'yo, kasi pwedeng tawagan ka nila eh. So, sa pakikipag-usap sa'yo, ma-assess nila yung pag-i-English mo, kung ano ba, kung papasa ba. Parang ganun po, no? Yun. Ganun pala yun. Oo. Tapos Oo. may another idea na naman akong nalaman kasi yun nga. Ikaw, hindi mo na Nagka-countdown kailangan na rin yun ako kasi para ano sa ka eh. citizenship ko. Hindi, Magpa-file ka na agad. Kailangan maka at least 3 years ka, di ba? Opo, may 1 year na ako. Oo, diploma para. lang eh, pwede na kahit hindi ka na kumuha ng ano. Sabi ko parang mas mahigpit pag mag-PPR ka, di ba? Kesa, Oo. ayun. Bali, ang Di ba may pinoproblema, expiration yan? 2 years po. 2 years. Okay. Hindi mo na kailangan kumuha uli, Jay. Bigay mo lang yung diploma mo pag nag-apply ka ng citizenship. Oh. Thank you po. Oo, yun. Tsaka ang problema mo na lang JJ ngayon, yung kasama sa buhay. Kasi okay ka na eh, di ba? Opo, yun yung pinag-ano ko ngayon eh. Di ba? Yung mga nanonood dyan, ha? Ayan, ha? Si JJ, Kailan ka ba huling umuwi, Jay? kailan ka mo? 7 years ago. 7 years ago. Tagal. Oh. Tagal na. Opo. Teka, Kasi kailan ka na that PR? time, Oo nga, nakalimutan ko na. Kailan ka na PR? September 2023 ba yun? Ay, saan ka nag-exit, JJ? Hindi na po ako nag-exit po. Kailangan ba? Hindi na po. Iba, ako nag-exit ako tapos kumuha ako ng na dito. Sa Regway ako dito nag-exit nung para ma-PR ka. Bibigyan ka ng kulay papel tapos sabi, congratulations, you are PR. Nag-exit ako. Anong kulay papel, Mark? Parang ngayon hindi na, hinihintay na lang sa mga portal eh. Sa portal na lang po. Na lang yung parang yung ECR PR. Nung unang panahon pa kasi yun 2013. Ay, 2017. Yan ang nagiging namin, conversation namin ni Boss Pao di si Sir Paolo, di ba? Yun, oo. PR natin, namin. Kaya kung may tanong rin si Boss Pao na alam ko, nag-anoan kami. Ay, hindi na pala ngayon nag-i-exit? Hindi na po. Maybe if you're applying from inside na Lamia, yung ganyan, kailangan mo lumabas, pumasok ulit. Kasi ako nung siguro, dati, yung plug pooling ka. Sa amin kasi, pagka gano'n, kunyari, kailangan mong lumabas, punta kami sa US, tapos dadaan ka lang, tapos balik ka uli sa Canada na border, tapos bigay mo yung papel mo, yun, tapos bibigay sa'yo na, sasabihin lang ng yung border doon na, congratulations, you're permanent resident. Ganon. Nagbiyahe pa kami 2 oras mula dito sa Regina hanggang Ganon dati. Sa Regina pala kayo. Ang layo pala ng binahe nyo, nagpa-Vancouver kayo, sir. Oo, yun yung pandiinang road trip. Road trip na hindi na uulitin. Nagyaya si Sir Paolo, imit natin si si Mark, sabi, Spot Pinoy, sabi. Tapos lahat naman, busy naman si Balbino, busy rin si Ting. Ako rin, malayo din. Oo. Ay, kaya si Paul lang ang pumunta doon sa Oo. Plano nga sana ngayon, magkikita kami ngayon, pero si Ting naman, sabi niya, kulit nyo, may pasok ako, sabi niya. Pero magkasunod sila ng episode, bahali halos ni Ting, di ba? Si Ting. Palitan lang. Nagbablog din pala si Ting, no? Oo. Ulit ba? Vlog. Ulit ba? Saan ka pala sa Ulit ba atin? in Canada? Po? Saan ka sa atin, Jay? Ilocos Norte po. Okay, anda. Trivia. Ang kanyang bayan ay yung mismong town ni President Marcos. Tama, di ba? Sa Paway? Hindi po, sa Batak po. Batak. Batak. Ilocos Norte, Nakarating na po kayo dun sa Paway, sir? Hindi pa, alam ko lang. Pero Ilocano kasi yung mga sa father side ko tsaka sa mother side. Sa Paway, dun yung Malacanang of the North. Oo nga. Diba?
Ayun. Yun, ba't di ka umuwi, Teng? Anong plano? Yumaman muna? Ting, tapos JJ. JJ. Ah, Kasi that Jay, time sorry. po, uuwi sana ako nung kasagsagan ng I COVID. think COVID. Sabi ng boss ko, yung lilipatan kong dairy farm, siguro kung mag-exit ka, Hindi ka na mahihirapan ka makibalik kasi Hindi ka pandemic makakabalik. pa. Kaya makakabalik. Kaya nag-decide na ako, sige, lilipat na lang ako sa farm, direct na ako sa farm. Siguro yun yung will talaga ng Lord kasi pag umuwi ako, hindi ako nakabalik. Tapos, Alam ko wala pa rin ako dito sa Canada kasi nga Malamang. baka sa ngayon struggle pa rin ako naghahanap ng employer. Oo. Ay, hindi ka na lang umuwi ngayon. Sabi mo, hindi na lang ako umuwi. Hindi, uuwi na lang si JJ pag magpapakasal na. Next year po, claiming. Pero alam mo, saan ba yun? May napanood akong nagbablog, no? Kumbaga, ang dami nilang Pilipino na galing Taiwan, no? Galing Taiwan sila. Tapos, yun, nakakuha nga sila ng employer dito sa Canada. Pagdating nila rito, hindi na sila pumunta sa employer nila. Parang may sumundo na sa kanilang mga kakilala nila. Alo? Yung gano'n, no? Mga salbahe. Paano Na yun? talagang, Baka Oh, landed. o parang Landed PR. hindi. Under sila ng work permit. O parang, agad sila, nag-resign agad sila sa trabaho. Nang ilang buwan pa lang sila, iniwanan na agad nila yung employer nila. Tapos pumunta sila sa ibang probinsya. Ay, Pwede ba Oh. yun? Pwede Paano yun kasi yun? nga, Pwede po. hindi, di ba, hindi ka naman pwedeng i-deport ng employer mo eh. Diba? kumbaga bigyan din sila ng doon, ng work permit, parang ganon. Pero closed yun eh. Hindi ba? Oo, close work permit sila, di ba? Dumating ka ng Canada, close work permit Oo. ka. Ngayon, nag-report ka sa amo mo, let's say 1 month, after nun, ayaw mo na, nag-resign ka na, pero yung pag-stay mo sa Canada, valid pa rin, di ba? Kasi May nga, status ko pa rin. oo, may status ka pa rin. Oo. So, hanggang makahanap ka ng bagong amo, parang ganon. Oo. Meron naman dito, may na experience dito, yung kumakausap sa amin. Di ba kinuha siya ng restaurant. Na PR na siya nung nandun pa siya habang kinukuha siya. Pag land niya dito, PR na siya, nagpakita lang doon sa restaurant. Tapos wala na, hindi niya na tinuloy yung Salbahe, yung, diba? yung kumuha sa kanya, hindi na siya nagtrabaho doon sa kumuha sa kanya. Kasi na PR na siya kaagad eh. Oo. Landed PR siya. Yan yung masakit dito na katotohanan minsan yung mga Pinoy is hindi na naisip yung yung ginawa ng employer para Yeah, makarating sila exactly. dito. I think, Kaya ako po parang sabi ko hindi ko alis dito kasi yung utang na loob ko doon pa rin. Totoo, diba? Kaya hindi ko maiwan-iwan hanggang ngayon kasi malaking utang na loob sa mga employer ang pagpunta mo dito kasi kung wala kang employer hindi ka makakarating dito, yun yung nasa mindset ko eh. Tsaka, I think that's one of the concerns doon sa bagong caregiver program kasi PR on arrival eh. Oo, yun. Pwedeng Hindi pa yun. clear kung paano yun, paano mo mag-guarantee na yung Mag-i-stay. employer doon sa tutuloy pag landed dito ang PR. Kasi landed technically, if na eh. PR, pwedeng hindi ka na mag-work sa kanya eh. Landed PR. Ang kawawa sa ganyang mga, paano ba to mga Dre, no? Ang kawawa sa ganyang ginagawa ng ibang Pilipino is yung iba, let's say yung employer, gusto pa sanang kumuha ng ibang Pilipino, pero dahil nadala na sa iba, Nadala na sila. di ba? Parang wala na, mag-step back na, baka kumuha na lang sa iba, di ba? Ang naapektuhan yung Mga ibang kapwa nating Pinoy. Pilipino. Yeah, Pwede siguro kung ayaw mo talaga doon, mag-part-time ka. At least, nandun ka, di ba? Nag-serve konti. Pero yung aalisan mo parang, 'di ba? Syempre kawawa din naman yung employee. Yung iba nga hindi pa nagpaalam eh. Oo. Yeah. By the way, which reminds me, hanap tayo ng caregiver. Baka may makanood ng episode na to. Dapat kumausap tayo ng isang caregiver na nahihirapan pa ma-PR siya ngayon. Kasi nakita nyo ba yung development? Doon sa bagong program na PR on arrival, binabaan yung di ba? English requirement. More na lang. Sinabi nung immigration minister na those rules will not apply for those already here. Di ba? So, mas mataas pa din sila. Parang unfair, di ba? Unfair. Na nga eh. Unfair Diba? I mean, gusto na, talaga. that's good for those na parating pa lang. Diba? Oo. Good.
Pero kawawa nga naman yung mga nauna dito, di ba? Kailangan doon, para sa akin, kailangan kung lahat ng caregiver, lahat na, di ba? Kasi Oo. kawawa yung mga nag-serve na dito ng matagal. Lahatin na. Sila yung may ambag sa ekonomiya eh. Oo, Eh, di oo, ba? Oo, exactly. totoo, di ba? Ang Tas yun tagal lang na ang, dito madami sa kanila, yun lang ang hindrance, kumbaga, from being PR, yung level 5. Medyo Ikaw, mataas Jay. yung level 5. Mga ganon, medyo mataas na yun. Yeah. So hanap tayo, kung may manonood sa amin dito na caregiver o may kakilala na baka gusto mag-share na bang hinaing nila tungkol dyan, we are also. Jay, wala ka bang balak lumipat sa ano? Sa Toronto, wag na sa Regina, sa Toronto naman. Po. Sa Vancouver. Wala kang balak lumipat ng probinsya? Wala po. Dito Ah, muna ako. Sabi, punta ka ng Toronto. Sabi ko, okay na tong lumpia to. Ano? Try na. Turon eh. Corny. Okay na yung lumpia. Pwedeng, Hindi. alam mo, Kasi ako JJ, pwedeng pick-up line yan sa panliligaw mo sa... Ano ang pwede bang career path ng parang katulad mo, outside the farm? Meron bang ganun, like a corporate job in line with Parang farming? yung parang yung kakilala ko is parang nag-apply siya sa British Columbia Egg Board Association. Parang nasa inventory siya. Nang inventory sa mga about sa production ng egg. Tapos sa dairy naman, meron tinatawag na British Columbia Dairy Association. May mga ano rin sila. Parang Pero manufacturing. parang yung talaga target ko is yung talaga veterinary. Yun. Kaso ang bigat sa bulsa. Pwede na. Bakit? May mahal PR ano? ka. PR ka na, mas mura na yung pag-aaral mo. Opo, yun inaano ko ngayon. Talagang gusto ko talaga is veterinary. Inline talaga sa kasi yung mga kilala ko dito, halimbawa punta lang sila sa mga animal clinic, ang mahal pala. Oo. Mahal. Oo. Tsaka Tsaka dito talaga, kailangan mo talaga dalhin and have them, your pets get all the necessary, required. Kasi hindi pwedeng wala talaga. Kaya mas lalong gusto mo ngayon, Jay, na maging veterinaryo. Para matignan din yung mga anong problema sa mga kapwa animal, di ba? Teka, nag-inquire ka na ba kung magkano aabutin? Oo. Yung may narinig lang ako sa sa mga veterinary sa mga farm kasi pag halimbawa nag-herd health sila sa dati kong amo, akong sumasama sa kanila, sabi naman is hindi ko na muna yung pero sabi lang kasi is expensive, sabi, pero hindi ko alam yung amount, pero yun nga. Tapos nag-aral sa University of Saskatchewan ata sila nag-aral eh. Dito po. Saan yun? Sa Saskatoon, hindi sa Regina yun. Saskatoon. Mostly lahat ng University of Saskatchewan sila nag-aaral. Kasi marami ring farm dito kasi may marami ding baka dito. Okay. Yung naisip ko pala, JJ, paano yung mga ordinary farm workers lang sa Pilipinas who might want to come here? So, isa-suggest, dapat mag-aaral muna sila, no? Kumuha ng 2 years lang. Yung undergrad. Opo. Yung sinasabi ko sa dami nagme-message sa akin, sabi ko, kasi nakakatuwa kasi mga ng mga Pilipino. How to apply, sir? Passport holder. Laging ganun Laging ganun, Kaya parang si Ting nag-comment, how to apply, sir? Passport holder. Di wow, sabi ni Ting, parang may ganun siya. Talaga to, si Ting. Tapos nakakatuwa kasi yung sinasabi ko, kahit ka, tapos isang sagot is, farmer po ako dito sa Pilipinas, sir, since bata ako. Farmer ka nga. Lumaki sa farm. Siguro ganun. Tapos ang problema, backyard or yung farmer lang. Pero yung sabi ko sa kanila, sa pag-apply po ng Canada, sabi ko, hindi po instant. Tulad ko, sabi ko, ako nga rin po, agriculture graduate. Farmer din sa Pilipinas. Nag-apply din ako kasi hinanapan ako ng experience. Kaya sabi ko, hindi ko minadali yung Australia, New Zealand, nag-gain muna ako ng experience kahit may alam na, kahit graduate ako sa agriculture, kailangan ko pa rin matuto mga sa actual. Tapos yun nga yung sinasabi na
paano sir, Pinoy first learner ako, fast learner. Sabi ko sa kanila, sinasabi ko sa ngayon, nandito na ako sa Canada, based on my observation po, ang labanan po dito hindi education attainment, kundi extensive work experience yung related sa applyan mong trabaho. Yan lang yung ina-advise po. Correct. Mahirap din talaga eh. We have no choice but to comply with the requirements, di ba? Yeah. Of the immigration department. Ayun na nga. Kasi sayang eh, di ba sa Pilipinas, syempre nga naman, ang daming mga backyard farmers, di ba? Pakarami. Mga racer, mga ganun, di ba? Oo. Walang certificate. Kasi minsan pag nag-apply ka, kailangan mo ng certificate, di ba? Yung mga ganun. Siyempre, yun ang tinitig. Speaking of certificate, nakakatawa to mga kababayan, huwag yung gagawin to. Kasi nung nasa Taiwan ako, kasi yung boss ko hindi marunong mag-English. Di ba sabi ko nga ma'am na yung nag-interview pa sa akin galing Canada, lumabas pa galing Vancouver para interview ako. Tapos that time, yung nagpagawa ko ng COE ko sa boss ko, sinabi niya sa friend niya dito sa Canada. Siya ang gumawa na sa Canada. Nung nasa 3 months pa lang ako, sinabi ko, gagamitin ko kasi kung maglo-loan ako sa bank sa Pilipinas, kailangan ko ng COE para prove na nag-work ako dito, sabi ko. Tinago ko yung COE na yon. Tapos nung na-hire na ako nang gumawa sarili kong COE. Pina-HD ko na, tapos yung sa payroll namin sa Taiwan is pina-scan ko, tapos clean up ko, kinat ko, tapos pina-is ko sa signature. Nakalusot naman sa immigration. Uy, pero bawal, parang peke yung unang part. Tama ba? Ako yung gumawa ng sarili kong COE ko kasi yung boss ko hindi marunong mag-English. Okay. Tapos hindi ko pinaalam sa kanila kasi alam nilang mag-a-apply pa na ito, maki-terminate ako. In short, tama, hindi tama yung dokumento ni JJ ko talaga. Pero yun ang problema sa working sa ibang bansa, yung parang pag nalaman nilang nag-a-apply ka aalis ka sa kanila, yung sasalbayihin ka nila, di ba? Pwedeng salbayihin ka nila. Pwedeng mangyari yun. Kaya hindi ko pinaalam, nagpaalam na lang ako yung visa ka dumating na sa akin, hawak-hawak ko na. Nagpaalam ako, mag-flight na ako sa March 3, sabi ko. Parang March 27 ko sinabi. February 27, March 3, mag-flight na ako. Magla-last day na ako sa ganito. Buti hindi humingi ng reference or something, tapos babalikan yung employer, no? Yun nga, sabi ko, yung iniisip ko, paggabi dito, tanghali sa Canada, walang tatawag na immigration officer. Lord, pahala ka na, sabi ko. Buti hindi nag-cross-check, no? Oo. Tapos nung nakapag-biometrics na yun, tagal naman, no? Tapos, Lord, ikaw nang bahala. Walang tumawag yung immigration. Saan ka ng biometrics? Sa Taiwan po. Sa Taiwan din, okay. May BFS doon po. Doon na rin ako nag-medical. Maraming Pilipino ang nakakarating mula galing Taiwan pa Canada. May kaibigan din, 'di ba? Sa salon dito sa Regina, na PR na siya ngayon. Kinuha siya mula Taiwan tapos dito, Regina. Salon. Ganyan. Sige, pakita ulit natin itong ni. Yan. Ayan. Paano yan, JJ, yung mga ganyan? Pagka, kunyari, dyan sila din nagkakatay ng baka minsan, tapos pinamimigay sa inyo? Hindi, dito po is, hindi po. Talagang linalabas yan, sir, parang pre-reserve muna. Tapos pag dumating na nakabalot na sa for ground beef, for steak, ganun na. Nakaano na siya, kumbaga, chop-chop na, tapos, steak na, kumbaga. Sasabihin na lang ng libos, nagdala ako sa fridge mo ng ganito, naglagay ako ng ground beef, ganun na lang. I think isa sa mga talagang produkto din ng Canada is their beef, di ba? Tama ba ako, JJ? I think so. Opo, may mga Yung ba yung kinakain nila, JJ, yung bilog na malaking damo, yung nakikita pag sa road trip? Pag nakikita kayong mga marshmallow sa gilid-gilid, yan po yung marshmallow ng mga baka. Yung malalaking bilog pag nagro-road trip kasi nakikita. Tinatawag kong marshmallow ng mga baka, di ba parang shape siya ng marshmallow? Malaki. Marshmallow siya ng bigger version. Okay. Sige. JJ, matututunan ba nila yung mga pathway o kung may tanong sila sa iyong Opo, Facebook page? Opo.
Yan po yung dito na ako nagpo-focus kasi dati sa crewmate ako ng ibang page. Dito pa rin sila nag-ano kayo dito na. Follow nyo lang po kung may tanong kayo. Kaya minsan lang po mag-comment kayo sa mga sa mga videos kasi pag sa Messenger po minsan di ko na nababasa eh. Oo. Mm. Okay. Oh, thank you, JJ. Maraming salamat. Kaya lang, JJ, may tip ako sa'yo kung, di ba, naghahanap ka nga, hanapin mong, girl, yung letter I, yung, magsisimula. JJ. Di ba, Ina, no? Ikaw J. talaga. Corny mo. Corny na naman. Katukayo mo kasi ang asawa ko, JJ din. JJ. Ay, Ang yan pala. Ay, siya. Sige, doon na tayo magtapos. Ay, pwede mo mag-shout out sila po. Shout out natin si Paulo, si Uligba, saka si Balbino po. Yun, shout out. Hello guys, I know all of them. Hello. Ay, si Balbino, message mo nga kasi ka-message ko yun eh. Hindi na bumalik. Sige. I-interviewin din natin yun eh. Okay. Sige po. Parang may sinabi Thank you, sa kanina, may sinabi sa ating last week na parang nag-set out kayo ng sa kanya pero yun nga, busy rin ata sa pag-pre niya. Busy daw. Okay. Pero sige, may message ko. Opo. Okay. I'll see you guys. And Okay, thank you, end this episode here. Salamat din sa Rice. Nakikita ko lang Okay. sa vlog dati si Sir Rice Velasquez na na-chat na ako. Salamat po kay Sir Thank you, Mark. Jay. Thank you. Sir Rice. Okay, bless po. thank you. That's it for episode 43 of Spot Pinoy. Maraming salamat sa inyo. We'll see you guys in the next one. Bye! Bye.